Papa, hindi na po tayo magkikita, kaya kailangan ko pong pumunta ngayon. Natigilan sa paglakad ang mag-asawang milyonaryong sina Don Ramon at Doña Elena Santiago nang marinig ang mga salitang iyon. Sa harap mismo ng puntot ng kanilang yumaong anak, nakatayo ang isang batang lalaki na may kargang sanggol sa likod, itinali ng isang kumot. Siya si Leo, 11 taong gulang. Ang sanggol sa kanyang likod ay mahimbing na natutulok. Walang kaalam-alam ang mag-asawa kung paano nalaman ng magabatang ito ang puntot ng kanilang anak, kung bakit ito na ang huli nilang pakikita, at kung paano ang pakikita nilang ito ang babago sa lahat. Bakit nga ba dinalaw ng magabatang ito ang puntot ni Miguel, ang anak ng Maga Santiago na pumanaw 3 taon na ang nakalilipas? Simulan natin ang kuwento. Tahimik ang Manila Memorial Park sa buwan ng Disyembre. Dahan-dahang inalalayan ni Don Ramon Santiago ang asawang si Elena Payat sa isang maliit na dalisdis. Ngayon ang 3 anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang anak na si Miguel. 3 taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing pupunta sila rito, parang may kung anong dumudurog sa kanilang nga puso. Mahigpit na hawa ni Elena ang isang pumpon ng puting bulaklak. Nanlalamig ang nga kamay ni Ramon. Pagkalampas nila sa pasukan ng sementeryo, tinahak nila ang daanang may damuhan na sa kalagitnaan ng burol ang puntot ni Miguel. Isang lugar na tahimik at nasisikatan ng araw. Nugunit habang papalapit sila, bumagal ang magahagbang ni Ramon. May kakaiba, may nakatayo sa harap puntod. Isang maliit na likod, sabay na napahinto sina Ramon at Elena. Naroon ang isang batang lalaki, mga 11 taong gulang ang itsura. Sa likod niya, isang sanggol ang nakatali sa pamamagitan ng isang kumot, mahimbing ang tulok ng sanggol sa loop nito. Nakatitig lang ang bata sa lapida, hindi gumagalaw. Nilingon ni Ramon si Elena. Bakas din sa mukha ni Elena ang pagtataka habang nakatingin sa bata. Maingat silang lumapit, halos hindi na gumagawa ng ingay sa bawat hakbang. Lumingon ang bata. Ang maitim niyang mata ay tumama sa paningin ng mag-asawa. Walang bakas ngang gulat o takot sa kanyang nga mata. Tanging malalim na kalungkutan ang naroroon. Magandang hapon po, bating bata sa mahinang boses. Parang may bumara sa lalamunan ni Ramon at hindi siya nakasagot agad. Si Elena ang unang nagsalita. Anak, paano ka napunta rito? Dumadalaw po. Maikli at tiyak ang sagot ng bata. Tiningnan ni Ramon ang lapida. Nakaukit doon ang pangalang Miguel Santiago. Muli niyang tiningnan ang bata. Kilala mo ba ang anak namin? Tumango ang bata. Itinuro niya ang sanggol sa kanyang likod. Isinama ko po ang kapatid ko. Kailangan po naming magpaalam sa huling pagkakataon. Ang salitang huling pagkakataon ay umaling-aungaw sa pandinig ni Ramon. Lumapit pa ngang isang hakbang si Elena sa bata. Huli, anong ibig mong sabihin? Pupunta na po kami sa Canada. Kaya kailangan po naming pumunta ngayon. Kalmado ang boses ng bata, ngunit may bahagyang panginginig. Kinabahan si Ramon. Tila alam na niya ang ibig sabihin ng pagpunta sa Canada. Ampunin ba kayo? Tumungo lamang ang bata bilang sagot. Gumalaw ang sanggol sa kanyang likod. Mabilis na tinapik-tapik ni Leo ang likod nito. May ritmo ang bawat tapik. Muling tumahimik ang sanggol. Naluha si Elena habang pinakmamasdan ang eksena. Isang musmos na nag-aalaga ng isa pang mas musmos na bata. Nasaan ang mga magulang ninyo? Maingat na tanong ni Ramon. Tumingin muna ang bata sa lapida bago muling tumingin kay Ramon. Wala na po. Pumanaf na po sila. Nang marinig iyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinahangin ng malamig na amihan ang matuyong sangang puno. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Namula ang maugat sa likod ng kanyang palad. Kung ganon, kayong dalawa lang ang makasama. Hindi po. Nasa isang shelter po kami ngayon. Kalmado pa rin ang sagot ng bata. Ngunit sa likod ng kalamadong iyon, ramdam ang bigat na kanyang dinadala. Kumuhang panyo si Elena at pinunasan ang kanyang nga mata. Inilapak ni Ramon ang mabulaklak sa harap ng lapida.
Pagkatapos ay tahimik siyang umupo sa tabingang bata. Anong pangalan mo? Leo po. Leo de la Cruz. De la Cruz ang apelyido. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Hindi ka parehong apelyidong kanyang anak. Ang kapatid ko po si Angela. Angela de la Cruz. Nakatinginan sina Ramon at Elena, parehong de la Cruz. Ngunit eksakto nilang nahanap ang puntot ni Miguel. Masyadong maraming naktutukma para masabing nakataon lang. Leo, anong kaugnayan ninyo sa anak naming si Miguel? Matagal bago sumagot si Leo, kinakagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang boses. Inalagaan po niya kami. Sa narinig, parang hihimatayin si Ramon. Inalagaan ni Miguel ang batang ito. Ano ang nangyari bago mamatay ang kanyang anak? Lumuhod si Elena para magpantay ang kanilang mata ni Leo. Ana, may tutulong ba kami? Umiling si Leo. Okay lang po kami. Ngunit ang boses niya ay hindi tunok okay. Nanginginig ito. Muling gumalaw si Angela sa kanyang likod. Tinapik-tapik na naman ni Leo ang likod nito. 3 beses na may eksaktong ritmo. Pinanut ng mabuti ni Ramon ang kilos ng kamay na iyon. Pamilyar ang ritmo. Naalala niya noong bata pa si Miguel. Ganon din ang hiling nitong pagtapik sa likod bago matulog. Dahan-dahang tumayo si Leo. Kailangan na po naming umalis. Baka mahuli po kami. Sandali, Leo. Mabilis na kinuha ni Ramon ang kanyang business card mula sa bulsa. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Kahit kailan, tinanggap ni Leo ang card. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabing hinding-hindi siya tatawag. Salamat po. Yumuko si Leo sa huling pagkakataon sa harap ng lapida. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Si Angela sa loob ng kumot ay mahimbing pa ring natutulog. Tahimik na pinanood ni Ramon at Elena ang maliit na likod na papalayo. Bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Leo. Mabagal ang kanyang paglakad. Ngunit hindi ito humihinto. Hanggang sa mawala siya sa paanan ng burol, nakatayo pa rin ang mag-asawa sa kinatatayuan nila. Si Elena ang unang nagsalita. Ramon, may mali sa mga batang iyon, nararamdaman ko. Tiningnan ni Ramon ang lapida. Nakniningning sa sikat ng araw ang pangalan ng anak niyang si Miguel. Kung inalagaan sila ni Miguel, nanginginig ang boses ni Elena. Mayroon kaya tayong hindi nalalaman? Hindi sumagot si Ramon. May kung anong kumukulo sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon bago mamatay ang kanilang anak, halos hindi na sila nag-usap. Naging abala sila sa negosyo. At si Miguel naman ay palaging umiiwas sa pagkikita. Sinasabing abala rin siya. At isang araw, bigla na lang dumating ang balita tungkol sa isang car accident. Kailangan nating hanapin ang mga batang iyon. Matigas ang boses ni Ramon. Tumango si Elena. Oh, kailangan natin. Pakiramdam ko, may dapat tayong malaman. Umalis ang mag-asawa sa sementeryo. Ngunit hindi maalis sa isipan nila ang mukha ni Leo. At ang imahe ni Angela sa kanyang maliit na likod. Bakit eksaktong alam ngang mga batang iyon ang puntot ni Miguel? Pagkaalis sa sementeryo, ilang araw na hindi makatulog si Don Ramon Santiago. Ang mukha ni Leo sa harap ng puntot ay palaging sumasagi sa kanyang isipan. Ganun din ang asawang si Elena. Minsan habang kumakain, bigla na lang siyang matutulala habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa 3 araw, si Ramon ang unang nagsalita. Elena, kailangan nating puntahan ang mga batang iyon. Tumango si Elena. Iyon din ang iniisip ko. Hindi ako mapakali. Naghire si Ramon ng tao para hanapin si Leo. Makalipas ang 2 araw, may tumawag. Ibinigay ang address ng shelter kung saan nanunuluyan ang mga bata. Nakmamadaling sumakay na kotse sina Ramon at Elena. Ang shelter ay nasa isang siksikang lugar sa labas ng Maynila. Isang luma at 3 palapak na gusali. Ipinak nila ang sasakyan at pumasok sa entrance. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng disinfectant. Makipot at madilim ang pasilyo.
Nakita nila ang isang pinto na may karatulang opisina. Kumatok si Ramon. Tuloy po, isang boses ng babae sa katanghalang gulang ang narinig. Pagpasok, isang babaeng nakaupo sa desk ang tumingala. May nameplate, Siang Gung Reyes, team leader. Ano po ang may paglilingkod ko? Hahanapin po namin ang makapatid na Leo at Angela de la Cruz. Nanginginig ang boses ni Ramon. Tinitigan sila sandali ni Gnong Reyes. Kaano-ano po nila kayo? Hindi po. Ngunit may kakilala kami na may kaugnayan sa kanila. Bahagyang sumimangot si Gung Reyes. Ganun po ba? Sandali lang po. May hinalungkat siyang nga folder. Matapos ang ilang sandali, may kinuha siyang isang papel. Magkapatid na de la Cruz. Tama po. Pareho na pong ulila. Narinig po namin na ampunin sila papuntang Canada. Maingat na tanong ni Elena. Tumango si Gung Reyes. Opo, nakatakda na po silang ipadala roon. Gaano po katagal bago iyon mangyari? Wala pa pong eksaktong petsa. Pero halos kumpleto na po ang mga papeles. Ibinaba ni Gung Reyes ang folder. Sa totoo lang po, mas makakabuti sa mga bata na sa ibang bansa sila mapunta. Anong ibig niyong sabihin? Kaysa maghintay sila rito ng matagal, mas mabuting mapunta sila sa isang mabuting pamilya. Maganda rin po ang mga kondisyon ng pamilya sa Canada. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang makuko sa palad. Maari po ba naming makita ang mga bata? Nag-atubili sandali si Gung Reyes bago tumayo. Sandali lang po, itatanong ko. Lumabas siya ng opisina. Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Namumula na ang mata ni Elena. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik si Gung Reyes. Nasa playroom po sila sa second floor. Ihahatid ko kayo. Umakyat sila sa makipot na hagdanan. Umalaingit-nit ito sa bawat tapak. Nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag ang playroom. Pagbukas ng pinto, ilang bata ang nakita nila. At sa may bintana, nandun si Leo. Pasan pa rin niya si Angela gamit ang kumot. Nakatingin si Leo sa labas. Nang pumasok sina Ramon at Elena, lumingon siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nag-iba ang tingin ni Leo. Ngunit agad din itong bumalik sa pagiging walang ekspresyon. Leo, marahang lumapit si Elena. Umatras ng isang hakbang si Leo. Gumawa ng maliit na ingay si Angela sa kanyang likod. Mabilis na tinapik-tapik ni Leo ang likod nito. 3 beses, may eksaktong ritmo. Muling tumahimik si Angela. Parang may kumurot sa puso ni Ramon habang pinakmamasdan iyon. Leo, kami ito. Nakita tayo sa sementeryo. Hindi ba? Hindi sumagot si Leo. Nakatitik lang siya sa sahig. Sumingit si Gung Reyes. Hindi po talaga gaanong nagsasalita si Leo. Simula nang dumating siya rito, halos hindi na po. Bakit po ganun? Hindi po namin alam. Baka po may trauma. Lumuhod si Elena para magpantay ang kanilang mamata ni Leo. Leo, naalala mo kami, di ba? Hindi pa rin sumagot si Leo. Ngunit patuloy na gumagalaw ang kanyang kamay. Tinatapik-tapik ang likod ni Angela. Isang ritmong hindi humihinto. Tiningnan ni Ramon si Angela. Bahagyang nakasilip ang mukha ng sanggol mula sa kumot. Maliit at maputlang mukha. Ilang taon na po si Angela. 3 taon na po. Bata pa kaya kailangan pang maraming alaga. Bumuntong hininga si Gung Reyes. Laging buhat ni Leo. Kahit sabihan naming ibaba, ayaw makinig. Bakit po kaya? Ewan po. Ayaw niya sigurong mawalay. Lumapit si Ramon kay Leo. Leo, mayroon ba kaming may tutulong sa iyo? Sa unang pagkakataon, itinaas ni Leo ang kanyang ulo. At sa mahinang boses sinabi niya, wala po, isang salita lang. Ngunit mabigat ang kahulugan nito. Pinigilan ni Elena ang kanyang luha. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Leo, puwede bang makita si Angela? Umiling si Leo. Umatras pa siyang isang hakbang. Isang kilos na parang pinoprotektahan si Angela. Nagsalita si Gung Reyes.
Hindi po ipinapahawak ni Leo si Angela kaninuman. Kahit kumakain o natutulog, laging yakap. Paano po kung naliligo? Kahit po noon, inilalapag niya sa tabi niya at binabantayan. Huminga ng malalim si Ramon, isang batang musmos na ganito kung protektahan ang kapatid. Paano po ang nangyari sa mga magulang nila? Maaga pong namatay ang ina at hindi raw po kilala ang ama. Paano po ang mga kamag-anak? Wala po. Walang sinumang makontak. Nakatinginan sina Ramon at Elena. Ang mga salitang hindi kilala ang ama ay tumatak sa kanilang isipan. Maari po ba naming malaman kung paano sila napunta rito? Binuklat ni Gnang Reyes ang isang folder. Dumating po sila 3 taon na ang nakalipas. 8 taong gulang si Leo noon at bagong silang si Angela. 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang taon kung kailan namatay si Miguel. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Wala na po bang ibang detalye? Hanggang diyan lang po ang alam namin. Personal na impormasyon na po kasi. Isinara ni Gnang Reyes ang folder. Tiningnan ni Ramon si Leo. Nakatingin pa rin ito sa sahig. Bahagyang nanginginig ang maliliit niyang balikat. Leo, babalik kami, sabi ni Elena. Hindi sumagot si Leo. Ngunit bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo. May kung anong gustong sabihin ang kanyang mamata. Ngunit sa huli, hindi siya nagsalita. Lumabas sina Ramon at Elena sa playroom. Habang pababa sila ng hagdanan, wala silang imikan. Kahit sa loop ng kotse, matagal silang tahimik. Si Elena ang unang nagsalita. Ramon, may kakaiba sa mabatang iyon. Hinawakan ni Ramon ng mahigpit ang manibela. Ang panahon ng pagkamatay ni Miguel at ang pagdating ng mga bata sa shelter, magkapareho. Kung ganun, possible kayang. Hindi na tinapos ni Elena ang sasabihin, ngunit pareho sila ng iniisip. Possible kayang mga anak ni Miguel ang mga batang iyon. Kailangan nating alamin. Matigas ang boses ni Ramon. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang ugnayan nila kay Miguel. Tumango si Elena. Dahan-dahang umalis ang sasakyan mula sa shelter. Sa side mirror, papalayo ng papalayo ang imahe ng gusali. Ngunit sa isipan ni Ramon, hindi maalis ang tingin ni Leo at ang desperadong pagprotekta niya kay Angela. Ano nga ba ang pinagdaanan nega mga batang iyon? Pagbalik sa mansyon, dumiretso si Ramon sa kanyang study. Huminga siya ng malalim habang paakyat sa marmol na hagdanan. Pagbukas ng pinto, bumungat ang mga estanteng puno ng mga dokumento. Si Ramon ang chairman ng Santiago Group of Companies, isang logistics giant. 40 taon niyang itinayo ang kumpanya. Umupo siya sa kanyang desk at kinuha ang telepono. Roberto, umakyat ka sandali rito. Pagkalipas ng 5 minuto, kumatok si Roberto at pumasok. 30 taon na niyang kanang kamay. Sir, pinapatawag niyo raw po ako. Kailangan mong mag-imbestiga tungkol kay Miguel. Mabigat at malalim ang boses ni Ramon. Tumango si Roberto. Ano po ang kailangan kong alamin, sir? Alamin mo ang lahat ng ginawa ni Miguel bago siya mamatay. 3 taon na ang nakalipas. Saan siya nakatira? Sino ang manakasama niya? Lahat. Masusunod po. Nagsulat si Roberto sa kanyang notepad at ipaimbestiga mo rin ang nga batang sina Leo at Angela de la Cruz. Nasa isang shelter sila ngayon. May kaugnayan po ba sila kay Sir Miguel? Hindi sumagot si Ramon. Tumingin siya sa labas ng bintana at kinuyom ang kamao. Namula ang maugat sa kanyang kamay. Bilisan mo. Opo, sir. Pagkaalis ni Roberto, naiwan si Ramon mag-isa. Napakalamig ng katahimikan sa malawak na study. Nakita niya ang litrato ni Miguel na nakasabit sa dingding. Isang masayang mukha ngang isang binata sa kalagitnaan ng kanyang 20s. Matagal na tiningnan ni Ramon ang litrato. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sa sala, nakaupo si Elena sa sofa. Ang malawak na sala ay tahimik, mataas ang kisame at malalaki ang mga bintana.
ngunit walang init ng pamilya ang mararamdaman. Tahimik na naglilinis ang isang kasambahay. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at binuksan ang photoalbum ni Miguel. Puno ito ngang litrato noong bata pa siya. Dahan-dahan niyang ini-scroll ang screen. 5 taon, 10 taon, 20 taon. Bigla siyang huminto. Ang huli nilang family picture. 3 taon na ang nakalipas noong Pasko. Pilit ang ngiti nilang tatlo. Kahit noon may itsura si Miguel na parang may itinatago. Ibinaba ni Elena ang cellphone. Naninikip ang kanyang dibdib. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Roberto sa study. May dala siyang makapal na folder. Sir, narito na po ang resulta ng investigasyon. Agad na kinuha ni Ramon ang folder. Pumanhik na rin si Elena sa study. Umupo silang tatlo sa paligid ng mesa. Binuklat ni Roberto ang unang pahina. Si Sir Miguel po ay nakatira sa isang kondominium sa Quezon City simula 3 taon na ang nakalipas. Quezon City, kumunot ang ni Ramon. 30 minuto lang mula sa bahay natin. Bakit siya doon tumira mag-isa? Hindi lang po iyon. Inilipat ni Roberto ang pahina. May mga tala na kasama niya ron ang mga bata. Sabay na napigil sa pahinga sina Ramon at Elena. Sigurado ka ba? Opo. May mga testimonya rin po kami mula sa mga kapitbahay. Inilabas ni Roberto ang transcript ng testimonya. Sinasabi po na si Sir Miguel ay kasamang nanirahan ang isang batang lalaki at isang sanggol. Nanginginig ang kamay ni Elena. Namuti ang dulong kanyang madaliri na nakahawak sa folder. Kung ganun, sina Leo at Angela nga. Opo, sila po ang mga batang kasama ni Sir Miguel. Sumandal si Ramon sa upuan. Umalo ingit-ngit ito. Anong nangyari sa ina nila? Ayon po sa investigasyon, isang babaeng nangangalang Maria de la Cruz. Pumanaw po siya 3 taon na ang nakalipas. Ang sanhi ng kamatayan ay isang aksidente sa sasakyan matapos manganak. Kabuwanan lang niya noon kay Angela. Inilipat ni Roberto ang susunod na pahina. Matapos pumanap Shimse de la Cruz, si Sir Miguel na po ang nagisang nagpalaki sa 2 bata. Hinampas ni Ramon ang mesa. Isang malakas na tunok ang umalingaw-ngaw. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Iyon po ang hindi namin matukoy. Pero maingat na nagpatuloy si Roberto. Ayon sa mga kapitbahay, labis daw pong minahal ni Sir Miguel ang mga bata. Paano? Gumigising daw po siyang madaling araw para alagaan si Angela. Ihatid si Leo sa eskwela habang sabay na nagtatrabaho sa kumpanya. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Tumulo ang kanyang maluha. Inilipat ni Ramon ang susunod na pahina. Naroon ang makopyang dokumentong iniwan ni Miguel. Mga papeles na may kinalaman sa adoption. Ano ito? Mga papeles po na sinagutan ni Sir Miguel. Mukhang sinusubukan po niyang pigilan na ipadala ang mga bata sa ibang bansa. Binasa ni Ramon ng mabuti ang mga dokumento. Sulat kamay ito ni Miguel. Mayos at malinaw ang pagkakasulat. Paulit-ulit ang pangungusap na kailangang protektahan ang mga bata. May salungguhit pa. Bakit niya ginawa ito? Marahil po ay dahil sa responsibilidad, sabi ni Roberto. Hindi po malinaw ang relasyon nila ni Miss de la Cruz. Pero hanggang sa huli, sinubukan ni Sir Miguel na protektahan ang mga bata. Dahan-dahang ibinaba ni Ramon ang mapapeles. Nanginginig ang kanyang kamay. Paano nangyari ang aksidente? 3 taon na po ang nakalipas. Buwan ng Enero, pauwi po siya mula sa trabaho ng makatulog sa Manibela at maaksidente. Bumaba ang boses ni Roberto. Basa po sa record ng dashcam, pagod ang sanhi, humagulgol si Elena. Mag-isa niyang pinasan ang lahat. Hinawakan ni Ramon ng mahigpit ang kamay nga asawa. Parehong malamig at nanginginig ang kanilang makamay. Pagkatapos nun, anong nangyari sa mga bata? Ipinadala po sila sa shelter dahil wala po silang kamag-anak. Inilipat ni Roberto ang huling pahina. At kamakailan lang po, sinimulan na ang proseso ng pag-ampon papuntang Canada. Gaano katagal pa?
Wala pa pong eksaktong petsa, pero malapit na pong matapos ang papeles. Huminga ng malalim si Ramon. Sumikip ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, malapit nang umalis ang mga bata. Opo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Si Elena ang unang nagsalita. Ramon, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Ramon sa labas ng bintana. Ang malawak na hardin, mayos na damuhan at isang fountain. Ngunit wala sam nga iyon ang pumasok sa kanyang paningin. Roberto, isa pa. Ano po iyon, sir? Possible bang magpa-DNA test? Nag-atubili sandali si Roberto. Kailangan poong pahintulot ng gwardiyan, pero humanap kang paraan. Kailangan kong makasiguro. Masusunod po, sir. Inayos ni Roberto ang mga papeles at lumabas. Naiwan muli ang mag-asawa sa study. Tahimik na umiyak si Elena. Niyakap ni Ramon ang asawa. Matagal silang nanatili sa ganong posisyon. Bakit hindi sinabi sa atin ni Miguel? Tanong ni Elena. Uminom ng tubig si Ramon. Siguro natakot siyang tutulan natin. Biglang naalala ni Ramon ang sinabi ni Miguel noon. Pa, may mas nakakatakot pa sa mundong ito. Hindi niya naintindihan noon. Pero ngayon, parang naiintindihan na niya. Sa sandaling malaman ng mundo na may mabatang umiiral, may mataong titiknan sila hindi bilang tao, kundi bilang pera. Alam iyon ni Miguel. Naktakip ng bibig si Elena. Pero paano niya naitago ang lahat ng ganun katagal, maingat na sumagot si Roberto. Hindi po kailanman ipinakilala ni Sir Miguel ang mga bata bilang sarili niyang anak. Sa kumpanya, sa mga kaibigan, kahit sa mga kapitbahay, sinasabi niyang anak lang sila ng isang kakilala na pansamantala niyang inaalagaan. Ipinakita ni Roberto ang isang dokumento, mga record sa ospital, daycare, eskwelahan, lahat po ay nakapangalan sa ibang tao. Minsan gumagamit siya ng ibang pangalan, at minsan naman minimal lang na impormasyon ang iniiwan niya. Napalunok si Hamong. Ibig sabihin, binura ni Miguel ang sarili niyang gipagataw para lang sa kanila. Tumango si Roberto. Opo, para protektahan ang mga bata, hindi bilang anak ng chairman, kundi bilang isang tagapag-alaga na walang pangalan. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Walang masabi si Elena. Nakatitik lang siya sa mga papel. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Kailan sila napunta sa shelter. Agad-agad po pagkatapos NG aksidente ni Sir Miguel. 3 taon na po ang nakalipas. Natigilan ang kamay ni Ramon sa ibabaw ng mesa. Ngayon, nagtugma na ang lahat ng piraso. Sa sandaling pumanaw si Miguel, naiwan ang mabata na mag-isa sa mundo. Uminto sandali si Roberto bago maingat na nagipatuloy. At may magatala po na paulit-ulit na ipinagbilin ni Sir Miguel sa mga kakilala na huwag ipapaalam sa inyo. Bakit garalgal ang boses ni Ramon? Inabot ni Roberto ang isang malit na papel na may sulat. Mapapahamak ang mabata pag nalaman nila. Gagamitin sila ng kuya ni Maria para makakuhang pra. Nang makita iyon, nang hina ang maduhot ni Elena, hindi maalis ni Ramon ang tingin sa papel. Ngayon, naiintindihan na niya ang pananahimik ni Miguel. Hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa kanila, kundi dahil sa sandaling malaman nila, magiging apo na sila ng chairman ng Santiago Group. Magiging target sila ng nga taong tulad ng tiyuhin nila. Hindi ito pinili ni Miguel. Para protektahan ang mga bata, kinailangan niyang itago sila, maging sa sarili niyang mga magulang. Habang nahihirapan ang anak natin, wala tayo sa tabi niya, pinunasan ni Elena ang kanyang luha. Matagal silang nakaupo ng tahimik. Gabi na, hindi natulog si Ramon ng gabing iyon. Palaging nasa isip niya ang mukha ni Miguel at ang imahe ni Leo na pasan si Angela. Mag-alas 4 ng madaling araw, nakapag-desisyon si Ramon. Anuman ang mangyari,
Kailangan niyang bawiin ang mga bata. Ang mabatang sinubukang protektahan ni Miguel, ngayon sila na ang magpoprotekta. Pakalipas ng isang linggo, muling pumasok si Roberto sa study. May dala siyang isang sobre. Tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sir, lumabas na po ang resulta. Inabot ni Roberto ang sobre. Nanginginihang kamay ni Ramon nang tanggapin ito. Pumasok na rin si Elena sa study. Makatabi silang nakatayo habang tinitiknan ang sobre. Dahan-dahang binuksan ni Ramon ang sobre. Isang papel ang laman. Ang resulta NG-DNA test. Natihilan ang mga mata ni Ramon sa mga numero. Paternity probability 99,9%. Parehong si Miguel at Leo at si Miguel at Angela ay kumpirmadong magama. Halos mabitawan ni Ramon ang papel. Mabilis itong sinalo ni Elena. Ramon, nanginginig ang boses ni Elena. Habang binabasa niya ang resulta, tumulo ang kanyang luha. Mga apo natin sila, mga anak sila ni Miguel. Napaupo si Ramon sa sofa. Nang hina ang kanyang natuhod. Sa loob ng 40 taon, siya ang naktayo ng kumpanya. Bilyon-bilyong pisong kontrata ang hinawakan niya ng walang kaba. Pero ngayon, sa harap ng isang pirasong papel, gumuho siya. Leo, Angela, garalgal ang boses ni Ramon. Umupo si Elena sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Parehong malamig at nanginginig, tahimik na naglagay si Roberto ng isang basong tubig sa mesa. Matagal bago muling itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Roberto, anong sitwasyon? Naga-maga bata? Iyon na nga po. Sumeryoso ang mukha ni Roberto. Tumawag po ang shelter kaninang umaga. Anong sabi? Sinimulan na raw po ang paghahanda para sa pag-alis nila. Agad na tumayo si Ramon. Ano? Natapos na raw po ang huling usapan sa pamilya sa Canada. Tumayo na rin si Elena, namutla ang kanyang mukha. Kailan sila aalis? Wala pa pong eksaktong petsa. Pero sinimulan na po ang pre-departure preparations. Lumapit si Ramon sa mesa at kinuha ang telepono. Tawagan mo ang shelter ngayon din. Opo, sir. Tumawag si Roberto. Ilang sandali, nakausap na niya si Geng Reyes. Si Don Ramon Santiago po ang kakausap. Ipinasa ang telepono kay Ramon. Ako si Ramon Santiago. Gusto kong makipag-usap tungkol sa magkapatid na Leo at Angela de la Cruz. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Gnong Reyes. Don Ramon, kayo po yung bumisita rito dati, di ba? Oo, ako nga. Narinig ko na sinimulan na ang pag-alis ng mga bata. Opo, tama po. Hindi ba natin pwedeng ipahinto muna? Mahirap po iyon. Tumatakbo na po kasi ang proseso. Huminga ng malalim si Ramon. Pupunta ako diyan. Pwede ba ngayong hapon? Opo, sipo. Pakababa ng telepono. Tiningnan ni Ramon si Elena. Puntahan natin sila agad. Sige, nagmamadali silang umalis ng mansyon. Hapon na nang makarating sila sa shelter, naghihintay si Geng Reyes sa opisina. Tuloy po kayo, Don Ramon. Dumiretso na tayo sa usapan. Kinuha ni Ramon ang resulta ng DNA test mula sa kanyang briefcase. Tingnan niyo po ito. Kinuha ni Gnong Reyes ang papel at binasa. Nanlaki ang kanyang nga mata. Totoo po ba ito? Sigurado. Nga anak ng anak ko sina Leo at Angela, dahan-dahang ibinaba ni Gnong Reyes ang papel. Kung ganun, kayo po ang lolo at lola nila. Tama, sumingit si Elena. Kaya't itigil niyo po ang pag-alis nila. Kami na ang kukuha sa kanila. Nagpakita ng pag-aalala si Geng Reyes. Pero malayo na po ang proseso. Mapipigilan naman ang proseso. Hindi ba? Hindi po ganun kadali. Nakahanda na rin po ang pamilya sa Canada. Kinuyom ni Ramon ang kamao. Hindi ba't sa batas, kapag lumitaw ang kamag-anak, maaring kanselahin ang adoption. Totoo po iyon, pero nag-atubili si Gnong
Reyes, may isa po tayong problema. Anong problema? Bago sila umalis, ililipat muna sila sa ibang pasilidad. Namutla si Elena. Ibang pasilidad? Opo. Isang pre-departure facility. Dun po ang huling medical check-up at paperworks. Ibig sabihin, paghihiwalayin sina Leo at Angela? Opo. Dahil sa magkaibang edad nila, sa magkaibang lugar sila mapupunta. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Alam ba ito ni Leo? Hindi pa po namin sinasabi ng direkta, pero parang may nararamdaman na po siya. Kailan sila ililipat? Darating po ang abiso ngayong linggo. Sakto sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa pasilyo. Ayoko, hindi ako sasama. Boses iyon ni Leo. Nakmamadaling lumabas sina Ramon at Elena. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Leo. Pasan pa rin niya si Angela. Pinipigilan siya ng isang staff. Leo, huminahon ka. Hindi pa naman sigurado. Sinunggaling. Narinig ko lahat. Nanginginig ang boses ni Leo. Ngunit malinaw ang galit dito. Gusto niyo kaming paghiwalayin ni Angela, di ba? Hinding-hindi. Sumandal si Leo sa pader. Isang kilos para protektahan si Angela. Nagsimulang umiyak si Angela sa likod niya. Wah! Mabilis na tinapik-tapik ni Leo ang likod nito. Paulit-ulit. Ngunit patuloy sa pagyak si Angela. Lalapit sana si Elena. Leo, kami ito. Naalala mo ba, umiling si Leo. Pareho lang kayo. Magsasabing ng magaganda tapos paghihiwalayin din kami. Hindi kami. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Leo. Umalingaw-ngaw ito sa buong pasilyo. Natigilan si Ramon. Nakita niya ang tingin ni Leo. Isang tingin na punong takot, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi ito tingin ng isang 11 taong gulang na bata. Dahan-dahang lumapit si Geng. Reyes, Leo, pumasok muna tayo sa kwarto. Hindi maganda yan dito. Ayoko, kukunin niyo si Angela pag pumasok ako. Garalgal ang boses ni Leo. Patuloy sa pag-iyak si Angela. Walang tigil ang kamay ni Leo sa pagtapik. Ngunit nagugulo na ang ritmo. Kinuyom ni Ramon ang kanyang makamao. Bumaon ang kuko sa kanyang palad. Sino ang gumawa nito sa bata? Ang gimundo, usila. Nakatayo lang si Elena, umiyak. Gusto niyang yakapin ang apo, pero hindi siya makalapit. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang bumalik si Leo sa kwarto. Mabagal ang kanyang paglakad, ngunit tuwid ang kanyang likod. Isang testamentong kanyang determinasyon na protektahan si Angela. Bumalik sina Ramon at Elena sa opisina. Bumuntong hininga si Ging Reyes. Lagi na po siyang ganyan nitong manakaraang araw. Mukhang may nararamdaman na si Leo. Natural lang iyon. Paghihiwalayin sila ng kapatid niya. Malamig at matigas ang boses ni Ramon. Kukunin namin sila. Anuman ang proseso sa batas, kukunin namin sila. Pero aabutin pong panahon. Gaano katagal? Minimum pong 2 linggo hanggang 1 buwan. 1 buwan. Baka nakalis na ang mga bata noon. Hindi nakasagot si Gning Reyes. Nilingon ni Ramon si Roberto. Tawagan mo ang legal team. Magpatawag kang meeting ngayong gabi. Kailangan natin ng solusyon. Masusunod po, sir. Ang biyahe pabalik sa mansion ay puno ng bigat. Nakatingin lang si Elena sa bintana, namamaga ang kanyang mamata. Nakapatong ang kamao ni Ramon sa kanyang tuhod. Nakapikit. Paulit-ulit sa kanyang pandinig ang boses ni Leo. Hinding-hindi. Tumatagos sa puso niya ang sigaw na iyon. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Ramon ang legal team sa mansyon. 5 abogado ang nagtipon sa conference room. Lahat ay mula sa legal department ng Santiago Group. Ipapaliwanag ko ang sitwasyon. Inilapag ni Ramon ang resulta NG-DNA test sa mesa. Ang 2 batang ito ay mga apo ko, ngunit kasalukuyang pinoproseso ang pag-ampon sa kanila papuntang Canada. Pinagpasapasahan ng mga abogado ang dokumento. Nagsalita ang head lawyer. Sir, dahil kumpirmado na po ang inyong ugnayan, maaari po nating ipatigil sa korte ang adoption. Gaano katagal?
Abutin pong 2 linggo hanggang 1 buwan. Kinuyom ni Ramon ang kamao. Masyadong matagal iyon. Gagawin po namin ang lahat para mapabilis, pero may proseso po talaga ang batas. Humanap kayo ng paraan. Kailangan tumango ang mga abogado. Inabot ng madaling araw ang pulong. Naghintay si Elena sa sala. Paglabas ni Ramon, tumayo si Elena. Anong nangyari? Gagawin daw nila ang lahat, pero abutin ng panahon. Nakatitigan sila ng tahimik. Napakalamig ng katahimikan sa malawak na sala. Kinabukasan, tumuno ang telepono ni Ramon. Si Roberto. Sir, may emergency po. Ano tiyon? Tumawag po ang shelter. May lumitaw, draw pong kamag-anak mula sa panig na Nina. Agad na tumayo si Ramon. Kamag-anak? Sino? Isang lalaki po na nagpapakilalang kuya ni Maria de la Cruz. Nasaan siya ngayon? Nasa shelter na po. Pupunta na ako diyan. Nagmamadaling sumakay ng kotse sina Ramon at Elena. Pagdating nila, may boses na naririnig mula sa opisina. Siyempre kami ang dapat kumuha sa mga bata. Boses ng isang lalaki. Binuksan ni Ramon ang pinto. Isang lalaki na nasamit. 40 silas ang nakatayo. Nakasuot ng mamahaling damit pero halatang hindi sanay. May kasama siyang isang babae. Sino po sila? Tanong ni Ramon. Lumingon ang lalaki. Ako si Pedro de la Cruz, kuya ni Maria. Ganun ba? Ako si Ramon Santiago. Saglit na nagbago ang tingin ni Pedro. Tila pamilyar siya sa pangalan. Ang chairman ng Santiago Group? Ako nga. Saglit na nataranta si Pedro. Ngunit agad niyang binago ang kanyang postura. Bakit po kayo naririto? Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit ngayon lang kayo nakpakita? Pamangkin ko sila. Saan kayo sa loob ng 3 taon? Malamig at matalim ang boses ni Ramon. Nautal si Pedro. May maaga dahilan. Anong dahilan? Suminggit si Nupa Reyes. Sa totoo lang po, ngayon lang tumawag si Pedro. 3 taon siyang hindi nakpakita. Tinitigan ni Ramon si Pedro. At ngayon, bigla niyong gustong kunin ang mga bata. Natigilan si Pedro. Ang babaeng kasama niya ang sumagot. Dugot laman po namin sila. Natural lang po. Kung dugot laman, bakit niyo pinabayaan ng 3 taon? Matalas na tanong ni Elena. Pinunasan ni Pedrong panyuangno. Pinagpapawisan siya. Gayon ko po babawin ang responsibilidad ko. Talaga bang iyan ang dahilan? Lumapit si Ramon. O may iba pa? Nagiba ang tingin ni Pedro. Ano pong ibig niyong sabihin? Narinig ko na kapag natuloy ang foreign adoption, may makukuhang pera. Nagulat si Gun Reyes at napatingin kay Ramon. Nanigas ang mukha ni Pedro. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Kumuha si Ramon ng papel mula sa kanyang briefcase. Maimpormasyon na inimbestigahan ni Roberto. Pedro, kamakailan lang ay nalugi raw ang negosyo niyo at baon kayo sa utang. Namutla si Pedro. Papaano niyo at noong nakaraang linggo, sinubukan niyong baguhin ng papeles ng adoption. Tama? Ano? Gulat na tanong ni Reyes. Ipinakita ni Ramon ang mga papel. Sinubukan niyong pagkahin ang consent form ng guardian para mapabilis ang proseso. Hindi na nakapagsalita si Pedro. Nanginginig ang kanyang labi. Gusto niyo lang gamitin ang mga bata. Malamig ang boses ni Ramon. Umatras si Pedro. Nakakamali kayo. Lumabas na kayo. Ngayon din. Kung hindi, tatawag akong pulis. Nakatinginan si Pedro at ang kasama niya. Nagmamadali silang lumabas. Pagkasaran ng pinto, nakahinga ng maluwag si Gen Reyes. Hindi ko po alam na ganoong klaseng tao pala siya. Maaring may mga susunod pang darating na tulad niya, sabi ni Ramon. Kami na ang magpoprotekta sa mga bata, pero abutin pong panahon ang proseso sa batas. Alam ko, kaya may hihilingin ako. Ano po iyon? Pakiusap, subukan niyong patagalin ang pag-alis ng mga bata. Nag-alangan si Gen Reyes. Wala po sa kapangyarihan ko iyon. Nakikiusap ako,
Yumuko na rin si Elena. Parang awan niyo na matapos mag-isip, nagsalita si Reyes. Gagawin ko po ang lahat, pero hindi ako makakapangako. Salamat. Palabas na sila ng opisina nang may narinig sila mula sa dulo ng pasilyo. Bitawan niyo ako, boses ni Leo. Nagmamadaling tumakbo sina Ramon at Elena. Nasa may entrance si Leo, hawak ng dalawang staff. Mas hinigpitan ni Leo ang yakap kay Angela. Halos mapunit ang kumot. Leo, huminahon ka. Ayoko. Kukunin niyo si Angela Pak na natili kami rito. Basang-basa ng luha at pawis ang mukha ni Leo. Umiyak si Angela, tinatapik-tapik ni Leo ang likod niya pero wala na sa ritmo. Nanginginig ang kanyang kamay. Lalapit sana si Elena. Leo, kami ito. Sinunggaling kayo lahat. Pati yung makatao kanina. Umatras si Leo. Sumandal sa pader at niyakap si Angela. Parang pinupunit ang puso ni Ramon. Gaano karaming pagtataksil ang naranasan ng batang ito. Leo, iba kami, lumuhod si Ramon para magpantay ang kanilang nga mata. Kami ang lolo at lola mo, umiling si Leo. Wala kaming lolo't lola, wala kaming kahit sino, meron. Nandito kami, lumuhod na rin si Elena. Tumutulo ang kanyang luha. Leo, Angela, maapo namin kayo. Kinagat ni Leo ang kanyang labi. Patuloy pa rin ang kamay niya sa pagtapik sa likod ni Angela. Pabibilis ng pabibilis ang magulong ritmo. Matagal bago nagsalita si Leo sa mahinang boses. Hindi niyo po talaga kami paghihiwalayin. Hinding-hindi, matigas ang boses ni Ramon. Ipinapangako ko, dahan-dahang humiwalay si Leo sa pader. Ngunit may pag-alinlangan pa rin sa kanyang mamata. Dinala siyang mga staff pabalik sa kwarto. Pinanood nina Ramon at Elena ang likod niya. Nanginginig ang maliit niyang balikat. Pauwi sa sasakyan. Nagsalita si Ramon. Roberto, tingnan mong muli ang nganaywan ni Miguel. Lahat. Ano po ang hinahanap niyo, sir? Siguradong may iniwan siyang tungkol sa mga bata. Sigurado ako. Desperado ang boses ni Ramon. Gusto niyang malaman kung bakit gano'n na lang kung protektahan ng anak niya ang nga bata. At ngayon, sila na ang magpapatuloy nito. Makalipas ang 4 na araw, dumating si Roberto. May dala siyang isang plastic bag, sa loob isang lumang cellphone. Sir, ito po ang cellphone na gamit ni Sir Miguel. Kinuha ito ni Ramon, ang cellphone na nakuha mula sa lugar ng aksidente 3 taon na ang nakalipas. Basag ang screen at hindi na bumubukas. Bakit ito? Ipinagawa ko po. Possible raw pong ma-recover ang data. Nanjingginig ang kamay ni Ramon. Pumanhik si Elena. Ramon, iyan ba ang cellphone ni Miguel? Kinuha ni Roberto ang laptop at ikinonekta ito. Na-recover po ang mga voice file. Lumitaw sa screen ang maraming file na kaayos-ayon sa petsa. Ginalaw ni Ramon ang mouse, nanginginig ang dulo ng kanyang daliri. Pinindot niya ang huling file. Na-record ito 2 araw bago ang aksidente. May narinig na static at pagkatapos ang boses ni Miguel. Ngayon ay December 29, napigil sa paghinga si Ramon. 3 taon bago niya muling marinig ang boses ng anak. Naktakip ng bibig si Elena. Leo, kapag nawala ako, mapupunta ka sa shelter. Pagod ang boses ni Miguel. Ngunit malumanay at siguradong gagawa kang gulo. Saglit na katahimikan kasi iyon lang ang paraan para hindi kayo makahiwalay ni Angela. Napatingin sina Ramon at Elena sa screen. Sabi nila, kapag mabait ang bata, mas madaling ipaampon pero makahiwalay. Nabasag ang boses ni Miguel, kaya alam kong sadya mong gagawin iyon. Ako lang ang nakakaalam. Tumulo ang luha ni Elena. 8 taong gulang pa lang, alam na niya na para hindi mawalay sa kapatid, kailangan niyang maging masamang bata. Kinuyom ni Ramon ang kamao. Kaya mo rin siya laging buhat kasi natatakot kang agawin siya pag ibinaba mo. Narinig ang paghinga ni Miguel, malalim at mabigat. Napaupo si Elena sa sofa.
Kailangan kong protektahan ang mga batang ito. Hinding-hindi sila dapat makahiwalay. Matigas ang boses ni Miguel. Hindi ko sila ipapaampon. Ako ang bahala sa kanila. Saglit na katahimikan. Kung sasabihin ko kina mama at papa, baka masolusyonan. Pero sa sandaling iyon, magiging anak ng anak ni Don Ramon Santiago na sila. At diyan nalalapit ang mga taong tulad ng kuya ni Maria, ang shelter, ang batas, ang media. Muli silang magugulo, kaya itatago ko sila, palalakihin ko sila ng tahimik. Kapag naunang nalaman ng nga taong tulad ni Pedro, tapos na, tinakot niya ako na kukunin niya ang mga bata at sa tuwing kailangan niya ng pera, sinasakal niya ako, kaya nagtago ako. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala kina mama at papa, kundi dahil ayokong ilagay sa panganib ang mga bata. Patawarin niyo ako, patawad. Doon nagtapos ang recording. Napakalamig ng katahimikan sa study. Hindi makatayo si Ramon. Humahagulgol si Elena sa sofa. Nakayuko lang si Roberto. Matagal bago nagsalita si Ramon. Kailangan nating kunin si Leo. Nanginginig ngunit determinado ang kanyang boses. Ngayon din, 1 oras ang lumipas. Nasa shelter na sina Ramon at Elena. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon kay Reyes. Makausap lang namin si Leo. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Leo. Pasan pa rin si Angela. May pag-aalinlangan sa kanyang mamata. Lumuhod si Ramon, dahan-dahan. Leo. Hindi sumagot si Leo. Narinig namin ang boses ng papa mo. Nagbago ang tingin ni Leo. May iniwan siyang recording tungkol sayo. Kinagat ni Leo ang labi. Alam namin na sadya kang nakukulit. Para hindi kayo makahiwalay ni Angela. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Leo. Alam namin na kahit sa gabi, buhat mo siya na mag-isa mong kinaya ang lahat. Yumuko si Leo. Nagsimulang manginig ang kanyang nga balikat. Napakagaling mo, pinrotektahan mo ang kapatid mo. Nanginginig din ang boses ni Elena. Hindi ka masamang bata. Ikaw ang pinakamabait na kuya. Isang maliit na tunog ang lumabas sa bibig ni Leo. Ayoko lang. Unang beses na kusa siyang nagsalita. Ayoko lang pong mawalay kay Angela. Garalgal at nanginginig ang kanyang boses. Sabi po nila, pag mabait, mabilis daw pong may ampon sa magandang pamilya. Pero makahiwalay daw po, itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Tumutulo ang luha sa kanyang napisngi. Hindi ko po kaya pag wala si Angela. At hindi rin po niya kaya pag wala ako. Inilagay ni Leo ang kamay sa likod ni Angela. 3 topic. Si Papa po ang nagturo sa akin, pag ginawa ko raw po ito, tatahan si Angela. Hindi na napigilan ni Elena ang pag-iyak. Si Papa po. Ganon din daw po kasi ang ginagawa sa kanya. Nung bata pa siya, nagsimula na ring umiyak si Leo, kaya ginaya ko po kay Angela. Tulad ni Papa, niyakap ni Ramon si Leo. Maingat, para hindi masaktan si Angela. Umiyak si Leo sa bisik ng kanyang lolo. Ang iyak na 3 taon niyang kinimkim, Lolo, Lola. O Leo, umiyak na rin ang boses ni Ramon. Poprotektahan ka namin. Ikaw at si Angela, niyakap na rin ni Elena ang 2 bata. 4 silang umiyak ng matagal. Napahinto ang mga staff na dumaraan, pero walang pumigil. Tahimik lang silang nanood. 1 linggo ang lumipas. Sa wakas, dumating ang desisyon ng korte. Inaprubahan po, nakangiting sabi ni Roberto. Kinilala po kayo bilang kamag-anak at binigyan ng karapatan sa kustodya. Nakahinga ng maluwag si Ramon. Umiyak si Elena. Talaga, makukuha na natin sila? Opo, ma'am. At opisyal ng kinansela ang adoption papuntang Canada. Agad silang naktungo sa shelter. Sinalubong sila ng nakangiting signong. Reyes, sinabi ko na po kay Leo na darating ang lolo't lola niya. Kumatok si Elena sa pinto ng kwarto. Leo, si Lola ito. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Leo, may hawak na maliit na bag. At pasan pa rin si Angela. Leo, lumuhod si Elena. Uwi na tayo.
Kinagat ni Leo ang labi, namumula ang kanyang mata. May bahay na po talaga kami. Oh, anak, bahay ninyo. Lumuhod din si Ramon. Bahay ni lolo't lola. Bahay niyo na rin. Yumuko si Leo, nanginginig ang kanyang balikat. Salamat po, maliit ngunit malinaw ang boses. Dinala nila ang mga bata sa mansyon sa Dasmariñas Village. Sinalubong silang mga kasambahay. Welcome po, Sir Leo. Welcome po, Ma'am Angela. Nagulat si Leo. Ngayon lang may tumawag sa kanya ng sir. Ipinakita sa kanila ang kanilang bagong kwarto. Maliwanag, may dalawang kama, mga libro at laruan. Sa may bintana, isang kunehong stuffed toy. Dahan-dahang umupo si Leo sa kama at sa unang pagkakataon, kusa niyang kinalas ang pagkakatali ng kumot kay Angela. Nagising ang sanggol. Inabot ni Elena ang kanyang kamay. Puwede bang kargahin ni Lola? Nagatubili si Leo pero tumango. Maingat na binuhat ni Elena si Angela. Ang init at gaan. Ang ganda-ganda naman ng apo ko. Tumingala si Angela sa kanyang lola at ngumiti. Napayak si Elena, napaluha rin si Ramon. Tiningnan sila ni Leo at nagsalita. Lola, dahan-dahan lang po kay Angela. Oh, anak, alam ko. Lumapit si Leo at tinuruan siya. Ganyan po para comfortable siya. Sa loob ng 3 taon, siya lang ang nag-alaga. Siya ang mas nakakaalam. Leo, napakagaling mong kuya. Hinaplos ni Ramon ang buhok ni Leo. Namula ang pisngi niya. 3 buwan ang lumipas. Dumating ang tagsibol o ang panahon ng taginit sa Pilipinas. Namulala ang bougainvillea at iba pang halaman sa hardin. Araw-araw, naglalakat si Leo sa hardin kasama si Elena na karga si Angela. Lolo, nakakuha po akong perfect score sa math. Napakagaling talagang apo ko, nakangiting sabi ni Ramon. Ngumiti si Leo, isang ngiting hindi mo makikita nun. Gumanda na rin ang kalusugan ni Angela. Nakaroon na ng kulay ang dati niyang maputlang pisngi. Isang gabi, naghahapunan sila. Mainit na sinigang, pritong isda at magagulay. Masayang-masaya ang apat. Natapon ni Angela ang kanyang tubig. Mabilis, itong pinunasan ni Elena. Okay lang iyan, apo. Okay lang, hindi na kailangang mag-isa ni Leo sa pagprotekta. Ngayon, may lolo at lola na siyang kasama. Lola, tanong ni Leo habang nahuhugas sila ng pinggan. Masaya po ba kayo? Oo, anak. Sagot ni Elena, pinipigilan ang luha. Masayang-masaya ako dahil dumating kayo. Gabi na, natutulog na si Angela sa bisik ni Elena. Pinakmamasdan sila ni Leo mula sa kanyang kama. Dati, trabaho niya iyon. Ngayon, may lola na siyang gumagawa nun. Ligtas na sila. Sa study, nakatayo sina Ramon at Elena sa harap ng litrato ni Miguel. Miguel, garalgal ang boses ni Ramon. Inaalagaan namin sila ng mabuti. Ang batang sinubukan mong protektahan. Tiningnan din ni Elena ang litrato. Salamat, Miguel. Salamat at iniwan mo sila sa amin. Kinabukasan, maagang nagising si Leo. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang sariwang hangin. Tiningnan niya si Angela sa kabilang kama. Mahimbing ang tulog. Ngumiti siya. Hindi na kailangan ng kumot para sa pagsalo. Hindi na kailangan ng takot. Kuya na lang siya. Sa kusina, naghahanda ng almusal si Elena. 4 na set ng kubyertos ang inihanda ni Leo. Dumating si Ramon. Umupo silang 4 sa hapag. Mainit na sinangag, itlog, at tuyo. Isang ordinaryong almusal. Ngunit para sa kanila, ito ay isang himala. Kain na po tayo, sabi ni Leo. Kain na tayo, sabay-sabay nilang sagot. Ang tunog ng kubyertos, tawanan, at ang ungol ni Angela ang pumuno sa bahay. Sa labas, masayang sumisikat ang araw. Ang pamilyang ito ay hinding-hindi na muling magkakahiwalay.